Malakas na palakpak kay Lord. Come on, come on. Give you the highest praise, Lord. We give you the highest praise, the adoration, the thanksgiving, the worship that is due only to your name. Our good, good Father, the best Father that we could have, the Father who loves and cares for us. Oh, what a wonderful joy to have you as our Abba Father. We could call you our Abba Father. Thank you for that privilege, Lord, for that opportunity na kami makatawag sa inyo ng aming Ama. Dahil hindi lamang namin kayo Diyos, kayo po'y aming Amang sumasalangit. Thank you, Lord, for putting us in a position na kung saan kaya namin kayong kausapin, i-access, Lord. The all-powerful, all-knowing God, nagmamahal sa tulad namin. Salamat sa inyong biyaya. And truly, there is nothing more joyful, more fulfilling, and more refreshing than being in your presence, Lord. Salamat, O Diyos, that at this point in time, we are able to have a glimpse of heaven. Salamat, Lord God, that whenever we gather like this, you have said in your word, and 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. Salamat, Panginoon, for this opportunity and this privilege that we have today. Lord God, we acknowledge your presence in our midst. Salamat, Panginoon, kinakatagpo mo na kami kanina pa lang, pagpasok pa lang namin sa bahay-sambahang ito. Kayo po ay amin ang nararanasan. Thank you, Lord God. And at this point in time, kami po ay nagpapakumbaba, papalinis kami ng aming mga buhay. Mihingi po kami ng tawad, O Diyos. Kami nagkulang, nagmalabis sa iyong biyaya. Lord, forgive us and cleanse us by your blood. Salamat, Lord, dahil ang inyong dugo'y sapat at higit upang kami linisin at hugasan. Clothe unto us the robe of righteousness today. Tayaan niyo po ang bawat salita na manggagaling sa inyo mula sa kalangitan. Ito po'y aming ma-receive, maitanim ng malalim sa aming puso't isipan, Panginoon, at maisabuhay namin sa pang-araw-araw. Lord, today we are excited to reflect on your word. We are excited to be rebuked, to be corrected, to be trained in righteousness today. Tayaan niyo po, Panginoon, walang salita niyong lalampas sa aming mga tenga, sa aming puso't isipan, na hindi kami binabago, Panginoon. Because today is a day not only of information, but a day of transformation in our lives. Truly, God, ang mga dumating ditong uhaw ay inyong pupunuin, ang mga kulang inyong pag-uumapawin pa, Panginoon. Lalabas kami sa lugar na ito, dala-dala ang pag-ibig ninyo, ang presensya nyo, ang kapangyarihan nyo. Answered prayers will flow in our midst. Lord, healing, deliverance, prosperity, favor shall flow. Tayaan nyo po ang banal na Espiritu ay malayang kumilos at magdala ng iba-ibang katugunan sa panalangin ng bawat anak mo. Muli salamat, Lord. We entrust to you this day. At in-entrust din namin sa inyo, aming Apostle Bishop Art and Reverend Lynn, na ngayon ay nasa Australia to celebrate the anniversary there. Lord, protect them, keep them safe always, and always give them the victory in all situations and aspects of their lives. Salamat, Lord God, sa kakaibang strength nila at sa kalakasan na lagi niyong made available for them. Thank you so much, Father God. In-entrust namin lahat ng worship services ng JA1 Church all throughout the globe. And today, God, excited kami dahil kami mag-uumapaw muli ng iyong pag-ibig, presensya at ng iyong salita. Sa iyo po ang papurit pagsamba as we claim the victory of today and we declare the defeat of the devil in our midst. Wala na siyang kakayanan o karapatan sa kahit kanino man dito sa umagang ito. Muli, salamat, Lord. Sa iyo po ang mataas na papurit pagsamba as we worship you in spirit and in truth. Thank you, Father God, for the victory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Praise God.
Atin pong samansamang ideklara Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord. At ang ating pong kultura, as JA1 family, sabay-sabay po nating i-declare, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Thank you, Lord. Masaya po ba tayo today? Sandali lang, nabati mo na ba yung katabi mong tatay? Sabihin mo nga dyan sa nakikita mong tatay na malapit sa iyo, Happy Father's Day. Pinagpala ang mga tatay. Amen. At yung inaakala mong tatay na rin sa itsura niya, batiin mo na rin kahit hindi ka sigurado. Sabihin mo sa kanya, Happy Father's Day. Thank you, Lord. Sa lahat mo ng mga tatay, daddy, papa, itay, Happy Father's Day po sa ating lahat. And since today is Father's Day, and at the same time, we are in the series about joy, natanong na ba natin bilang mga anak sa ating mga tatay, ano kaya ang tunay na nagpapasaya sa aking ama? Yun kaya ay yung magandang kalusugan, or maayos na trabaho, or negosyo, masayang pamilya, o yung maglingkod sa Diyos? At bilang mga ama, kaya ba natin sagutin ang tanong na ito? Ano ba talaga ang tunay na kagalakan ng aking puso? Bilang tatay, have you already asked this question? Ano ba talaga ang tunay na kagalakan ng aking puso? Ano ang nagpapasaya sa isang ama? Alam niyo po, mga tatay at mga anak na naririto na in the future, magiging parents din po kayo. Ito po ang sabi ng Biblia, Psalm 119 verse 1. You're only truly happy when you walk in total integrity, walking in the light of God's Word. Ang tunay palang masaya na tao, na lalaki, babae, is when that person walks in total integrity. Kaya pong pag-uusapan natin today ay pinamagatan po nating a truly happy father. Gusto po ba nating masaya ang ating father? Hindi lamang po pag Father's Day, kundi every day? Parang ayaw yata nung iba. Bilang mga ama, masaya tayong nakikitang masaya rin ang ating pamilya. Tama po ba mga tatay? Ang kagalakan po ng ating pamilya ay kagalakan na rin po natin. May isa pang tanong na dapat tanungin. Anong klaseng buhay ang binibigay ko sa pamilya ko? Dahil pwede naman nating mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya, pero marami pong nasasakripisyong mas mahahalagang bagay. At yung pong ating binasa in Psalms 119 verse 1, ay nagsasabi na ang tunay na masaya ay hindi yung maraming naipundar, o yung malago ang negosyo, o yung may masayang pamilya. Ang tunay daw pong masaya ay isang taong namumuhay ng may integridad. Ano ba yung integridad? Yun yung kapag nagmamatch ang sinasabi mo at ang ginagawa mo. Integrity is when you walk the talk. Is when you do what you say. Hindi pwede nagsasalita ka one thing, pero taliwas sa ginagawa mo.
that is not integrity. Ang gusto ng Diyos, at nakikita natin sa Biblia, ang tunay na masayang tao, yung namumuhay ng may integridad. Remember this, that the greatest thing a father can leave his children is not something he owns. It is someone he becomes. Pwede ba nating ilabas yun? The greatest thing a father can leave his children is not something he owns. It is someone he becomes. Hindi maaalala ng ating mga anak kung magkano ang naging laman ng ATM mo o ng bank account mo. Pero maaalala nila kung kailan ka nagsinungaling sa kanila o hindi. Kung kailan ka nangako, tapos hindi mo tinupad. Maaaring malimutan ng ating pamilya lahat ng ating binili para sa kanila. Pero hindi nila malilimutan kung paano mo sila tinrato. Lalo ang mga anak, hindi nalilimutan ng mga anak kung paano tinatrato ng kanyang ama ang kanyang ina. Napagbantay po sila. Kaya po ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ang 4 na katotohanan patungkol sa isang ama. Number 1, a father's integrity creates security that money cannot buy. Bilang mga ama, we are expected to be the protectors of the family. Nag-iingat po tayo sa ating pamilya. Kaya po alam nyo, pag nasa bahay po ang ama, kampante po ang buong pamilya sa kanilang seguridad. Relax na relax sila. They feel they are safe. Just being in the presence of the father of the house. Tayo pong lahat, concerned po tayo sa safety ng ating pamilya. Tama po ba? Sino ho ditong very much concerned sa safety ng pamilya niya? Opo kaya nga po tayo may lock sa pintuan. Yung iba po sa atin, ang lock sa pintuan ay 5. Talagang bago makaalis ng bahay ay inaabot ng ilang minuto para lang mai-unlock ang pintuan. Kaya po tayo nag-i-invest sa security ng pamilya. Ang taas ng gate natin sa bahay. Nag-i-install tayo ngayon ng mga CCTV cameras. At hindi lamang physical safety, kundi even the generational security ng ating mga anak ay sinisigurado natin. Yung iba sa atin kumukuha ng insurance. Yung iba naman talagang grabe ang savings. May mga investments, kaliwat kanan, bumibili ng maraming properties, nagpupundar. Habang malakas pa't nagtatrabaho pa, hanggat kayang ipundar, pinupundar. Why? All for the sake of security and safety. Pero ano po ang common dun sa lahat ng ating nabanggit? Lahat po ng aking binanggit ay nabibili ng pera. Pero meron pong security na hindi nabibili, na kayang i-provide ng ama. Alam niyo po kung ano yon? Pag narinig ng mga anak at ng pamilya niya ang mga ganitong salita, alam ko ang tatay ko ay isang totoong tao. Alam ko yung asawa ko ay marangal. At kung sino siya sa church, ganon din siya sa bahay. Sabi mo sa katabi mo, kung sino ka sa church, ganon ka rin dapat sa bahay. Amen. A father is not the thermometer of the house. He is the thermostat. Yung thermometer, ito yung nagsasabi kung ano ang temperatura dito sa isang lugar. Pero yung thermostat, ito ang nagseset ng temperature. Thermometer indicates the temperature while the thermostat controls and sets the temperature.
Tayo mga tatay, hindi po tayo indicator lang ng temperatura sa loob ng bahay. Tayo po ang nagseset ng temperatura. Pansinin ninyo, kapag ang isang ama ay mainit ang ulo, umiinit din ho ang bahay. Kapag puno ng galit yung ama, nagkakaroon ng takot ang tahanan. Pero kapag ang isang ama ay puno ng integridad, napupuno ng tiwala at saya ang buong pamilya. Tama po ba yan? Because the emotional climate of a home is usually the overflow of the father's character. Kung anong meron sa loob ng tahanan na espiritu o atmosphere o surroundings, this is most of the time, being decided depende sa timpla ng ama. Pero hindi po yung aking pong asawang madaldal ang talagang hindi ko maintindihan. Do you know that Noah's integrity saved his family? Dahil po kay Noah, naligtas ang kanyang buong sambahayan. Siya po ay nambuhay sa panahon ng matinding kasamaan sa Sodom at Gomorrah. Sobra, grabe ang kasamaan ng tao sa panahon iyon. Lahat ay halos malayo sa Diyos. Na dumating na nga po sa punto na ang Ama o ang Diyos ay nagnais na tupukin sa pamamagitan ng apoy ang lugar na iyon. Pero nanatili siyang matuwid. Hindi lang niya iniligtas ang sarili niya, kundi dahil sa kanyang integridad. Sorry, pero ang example ko palang binigay ay pang kay Abraham. Ano po? Ang ibig ko sabihin ay yung si Noah sa panahon nung bago magkaroon ng baha. Yan. Si Abraham pala yung aking nabanggit. Bago magkaroon ng baha, ginunaw o gugunawin na ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Ang nakita niya lamang na matuwid sa panahong iyon ay si Noah at ang kanyang pamilya. Hindi niya lang po iniligtas ang kanyang sarili, kundi dahil sa kanyang integrity na damay sa pagpapala ang kanyang pamilya. At sinabi po in Genesis chapter 6, sabi doon, Noah was a righteous man. He was blameless among people of his time. Ano ibig sabihin, Pastor? One father's obedience can become an umbrella of protection over an entire family. At kabaliktaran nito, kapag ang isang amay nag-disobey, it can make the family prone to attacks. Para siyang nag-aalis ng harang ng protection sa kanyang pamilya pag dumating sa punto na ang ama ang nagdi-disobey sa Diyos. But if the father is obedient to the Lord, nagkakaroon ito ng umbrella o ng protection sa kanyang pamilya. Sabi po ng Proverbs 20 verse 7, the righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. Hindi po sinabi dyan na blessed is or are the children of a rich man. Or blessed are the children of wealthy people. No, ang sabi dito, blessed are the children of the righteous who is walking in integrity. Sinabi ko po kanina, ang integrity is dapat nagmamatch ang iyong sinasabi sa iyong ginagawa. Why? Because children listen with their eyes more than their ears. Pastor, di ba yung nakakarinig ay tenga? Oo. But gusto kong malaman mo na ang mga anak na dinidisiplina mo, tinuturuan mo, hindi lang sila basta masaya na nakirinig sa'yo yung magagandang tinuturo. Yung pangaral na talaga namang totoo, tama. Alam nyo kung ano yung mas gusto nila? Nakikita nila sa atin kung ano ang ating sinasabi.
Minsan hindi mo na kailangang sabihin. Sila na mismo ang nagkukusa na gawin ang tama. Bakit? Kasi nakikita sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, kitang-kita ko sa iyo ang katuwiran ng Diyos. Pwede mo namang sabihin at iutos sa mga anak mo, anak, dapat ikaw ay maging tapat. Pero kung nakikita ka naman na nagsisinungaling, mas malakas yung boses ng pagsisinungaling mo kaysa sa pagtuturo mo. Anak, mahalin mo ang Diyos ha, ng higit sa lahat. Ang ganda nung sinabi mo. Pero pag nakikita naman ng iyong anak at ng iyong pamilya na hindi ka naman nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng Biblia, tapos sabihin mo, anak, mahalin mo ang Diyos ha, mas malakas ang nakikita nila sa iyo kaysa sa naririnig nila. Kaya wag mong galingan ang salita. Hindi mo kailangang diinan ang salita. Hindi mo kailangang babulaklakin at kumuha ng maraming salita mula sa ChatGPT para lamang makakonect ka sa iyong mga anak at marinig ka nila. Ang kailangan mo, ikaw na hindi pa nagsasalita, nangungusap na ang iyong gawa. Ang tawag po doon, integrity. Balakpakan natin si Lord. Sino po dito talaga ang gusto niya may integrity ang buhay niya? The loudest lesson a father teaches is not from his mouth. It is from his move. Kahit sumigaw ka ng sumigaw, kahit papaluin mo, kahit pa kung anong gawin mo sa anak mo, ang nakikita niya hindi yung sinasabi mo, kundi yung ginagawa mo. Kaya yung mga magulang, mga tatay, mga nanay na nagtutuwid ng anak, habang itinutuwid, sinasabay ang pananakit o ang pamamalo, hindi naririnig ng anak mo yung pagtutuwid. Ang nararamdaman niya, ako'y sinasaktan. Ay mali po ba ang mamalo, pastor? Hindi. Sabi ng Biblia, do not spare the rod to your children. Ang sinasabi ko, bago mo paluin, dapat na ipaliwanag mo na ang dahilan kung bakit siya papaluin. Anak, kaya ka papaluin ay dahil ikaw ay may nagawang pagsuway. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang manood ng ganitong palabas, nanood ka pa rin, so anong mangyayari sa iyo? Mapapalo po. Okay, dapa. Hindi mo siya pinalo out of anger. Pinalo mo siya out of discipline. Marami po mga magulang ngayon namamalo nga, pero hindi naman pinapaliwanag sa kanilang anak. Pastor, nung panahon namin, hindi naman kailangang ipaliwanag. Basta kung saan mahagip, yun na. Sino po nakaranas noon? Pag nakahagip ang iyong ama ng sinturon, Allah, kahit saan abutin. Ngayon, iba na ho ang panahon ngayon. Sa panahon ngayon, hindi uubra yun. Kailangan kakausapin mong anak mo. Pastor, nung panahon namin, yan na yung salitang tinatanggihan at nilalayuan ng anak mo ngayon. Yung lagi mong sinasabi, noong panahon namin. Pag sinimulan mo na ang iyong pangaral sa salitang, noong panahon namin, yung anak mo, nabingin na yun. Masama ba yung sasabihin mo? Hindi. Kasi nga iba ang panahon ngayon. Ayaw ng mga anak na kinukumpara. Ayaw nilang parang nagiging judgmental tayo sa kanila. Ay dapat sila ang mag-adjust at sila ang anak. Kahit kailan, hindi mo siya matetrain. Kasi iba ang panahon. Sabi mo sa katabi mo, iba na ngayon. Parehas pa rin ang katuwiran ng Diyos. Parehas pa rin ang prinsipyo ng Biblia. Parehas pa rin. Hindi naman binababa ang standard ni Lord pagdating sa kabanalan at disiplina. Hindi binababa. Kaya lamang nababago ang approach depende sa henerasyon. Naalala niyo ba yung na-share ko noon? Magkaiba ang language ng isang Generation X sa isang Generation Z o sa Gen Z.
At iba rin ang language ng Gen Z. Ano yun? Gen Seniors. Gen Senior Citizens. Iba pa rin yun. So kapag kakausap ka sa isang tao, magsasalita ka sa pamamaraan na ikaw ay kanyang maiintindihan. Nung panahon namin, mga millennials kami, okay lang sa amin yun. Yung kami pagalitan, tas biglang huhugot ng parang ang hinuhugot ay espada. Yung pala'y yantok na pagkahaba-haba. Noong panahon namin, okay pa yun kasi noong panahon namin, wala pa yung social media. Masayang-masaya na kami noon sa Friendster. Nasaan ang mga millennials dyan? Kayo magkunwari. Pagandahan tayo ng background music sa Friendster. Yun lang ang ating social media noon. Pero ngayon, ibang-iba na. Kaya hindi mo pwedeng gawin ang ginawa mo noon sa panahon ngayon. Again, sabihin mo sa katabi mo, iba na raw kasi talaga ngayon. Kaya ngayon, ang pagtuturo talaga na dapat mong gawin ay hindi sa pamamagitan ng iyong bibig. Kasi kaya na nilang alamin yan sa ChatGPT. Pag nanood sila ng YouTube, alam na nila ang tama at mali. Anong gagawin mo? Dapat makita sa'yo. Bilang ama, ikaw yung hindi dapat mainitin ang ulo. Sabi mo sa katabi mo, aray mo. Bilang ama, hindi dapat. Kasi kapag uminit ang ulo mo, iinit na. Kainit na nga ng panahon eh. Iinit ang bahay. Sa totoo lang, hindi pinapawisan ang pamilya mo dahil sa init ng panahon, kundi sa init ng ulo mo. Sabihin mo ulit sa kaliwat kanan mo, aray nyo. Masaya ba tayo ngayon? Sabihin nyo nga, sige pa, pastor. Alam nyo ba yung mga anak na yan ngayon? Parang scanner yan. Hindi niya lang kinokopya ang sinasabi mo, kinokopya niya ang nakikita niya. Anong gusto mong ipakita sa anak mo? Nagagayahin niya yung init ng ulo? Kaya habang lumalaki yung anak, nagiging reflection mo siya. Kaya kung ano ang nire-reflect mo sa kanya, i-absorb niya lang yon at i-apply niya. Kaya wag mong sisihin ang anak mo. Ang tingnan mo, kumusta ka bilang teacher ng pamilya mo. Merong isang mag-ama, naglalakad po sila sa bukid habang lumulubog ang araw. Napansin po nung ama na yung kanya pong anino ay sinusundan ng anak. Inaapakan yung anino niya at tuwang-tuwa. Sabi po nung bata, Daddy, look, I am following your footsteps. Nagkaroon po ng realization yung ama at sabi niya, kung saan pala talaga ako pupunta, doon din pupunta ang anak ko. Kaya mga anak, mga ama, hindi lang kayo pinakikinggan, kayo'y sinusundan. Kumusta ang iyong direksyon? Ang pinasusunod mong direksyon sa anak mo. Your children may not always obey your instructions, but they will eventually imitate your direction. Oo, maaaring hindi sila sumusunod sa sinasabi mo, pero wag ka tumatatak sa kanila ang direksyon ng buhay na tinatahak mo. Hello? Ang pinagbabasihan nila ay yung footsteps mo, hindi yung sinasabi mo. Kung ano ang gusto mong maging sila, wag mo lang ituro, ipakita mo. Ulitin ko, kung ano ang gusto mong maging ang anak mo, wag mo lang ituturo by mouth.
ipakita mo by your action. Amen? Wala na yata akong kausap. Meron pong isang napakayamang billionaire. Siya po ang CEO ng Coca-Cola noong early 1980s to late 1990s. Siya po ay si Roberto Goizueta. Alam niyo po, marami na siyang ari-arian, pero nung tinanong siya, ano po ang pinakamahalagang ari-arian ninyo? Dahil kayo po ay mayaman, CEO kayo ng Coca-Cola, what is your most important possession? Alam niyo sabi niya, the most important thing I own is my integrity. Wala siyang pinangalan ng sasakyan, bahay, property, o kahit anong bagay sa mundo. Ang sinabi niya, ang pinakamahalagang bagay na pag-aari ko ay ang aking integridad. Ang integrity, 5 minutes pwedeng masira, 500 years bago uli mabuo. Kaya ito ay prized possession kasi very fragile, very delicate. Pwedeng sa isang iglap mawala. Pwedeng sa isang maling salita na hindi nag-match sa iyong gawa, pwede nang bumagsak ang integridad ng tao. Sa mundo po ng negosyo na kung saan bilyon-bilyon ang umiikot na pera, napagtanto po ng taong ito na ang pinakamahalaga na meron siya ay hindi yung kita niya, kundi yung kanyang pangalan, yung kanyang karakter, yung kanyang integrity. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang pinakamahalagang meron ka ay ang iyong prinsipyo at ang iyong integridad. Ang daming tao na ang definition ng kanilang luxury life ay kapag komportable ang buhay, nakakaluwag, may financial freedom, ika nga, nakakapag-travel kung saan niya gusto, nabibili lahat ng gusto. Pero ano ba ang tunay na luxury in life? Number 2, a father's real luxury in life is not comfort. It is a clean conscience. Aanhin mo ang napakaraming perang mali-maleta kung marumi naman ang iyong konsensya. Maraming tao may magandang bahay, kaya lang hindi naman makatulog. Sabi nga po nung iba, ang pinakamalambot na unan sa buong mundo ay hindi yung memory foam, kundi yung malinis na konsensya. Naalala ko nung bata ako, pagka ako'y nagsinungaling, pagka ako'y may inililihim, ako hindi makatulog. Unless na ito'y masabi ko, saka lamang ako nakakahinga. Saka lang nagkakaroon ng comfort, ng kagaanan. Once na nasabi ko na ang isang sikreto o ang isang masamang bagay na inililihim ko. Ang daming pong mayayaman ngayon, pero ang maintenance nila ay maraming gamot para lamang matreat ang anxiety and depression. Minsan kaya po may anxiety and depression kasi maraming inililihim na hindi dapat ilihim. Kapag alam mo na wala kang kinatapakang tao, wala kang tinatagong kasalanan, wala kang dinadaya, mahimbing ang tulog mo. Sino po ang nakatulog ng mahimbing kagabi? Tingnan mo nga yung katabi mo kung baka 1 kilo ang aibag niyan, ha? Okay? Ang tunay na nakakatulog ng mahimbing ay yung walang tinatago. Proverbs 11 verse 3 says, good people are guided by their honesty, but crooks who lie and cheat will ruin themselves. Alam niyo po ang sumisira doon sa isang tao?
Hindi lang yung kasalanan kundi kapag siya, niloloko niya rin ang kanyang sarili. Nagpapatong-patong kasi yan. Merong 2 empleyado sa isang kumpanya. Parehas naman ng sweldo. Parehas na 50,000 ang sweldo per month. Yung isa, nandadaya sa kumpanya. Yung isa, tapat sa kumpanya. Pareho silang umuuwi sa isang bahay. Parehas may aircon. Parehas na maganda ang bahay. Parehas din silang nakakahiga. Pero bakit magkaiba ang kanilang tulog? Ang isa po ay nakakapagpahinga, ang isa po ay nagtatago sa dilim. Anong pinagkaiba nila? Magkaiba ng konsensya. Alam niyo po, very difficult talaga ang mag-maintain ng integrity. Because integrity is choosing to lose an opportunity rather than lose yourself. Sa panahon po ngayon, ang daming tao. Buti walang ganito sa JA1. Yung mga taong handang isakripisyo ang mga principles and values niya para lang sa promotion. Handang magsinungaling para lang makuha ang malaking deal. Handang mandaya para lumamang at kumita. Meron pong isang bata, tinanong siya, mayaman ba kayo? Mayaman ba ang tatay mo? Sabi niya, hindi po kami mayaman. Pero hindi naman po magnanakaw ang tatay ko. Sa langit, hindi naman tatanungin doon, magkano ang iyong bank account? Dahil ang makakapasok lang sa langit ay yung merong 1 million sa bangko. Hindi naman gano'n ang tanong Ang tanong, naging kagaya ka ba ni Kristo nung nasa lupa? Meron ka bang Kristo sa puso? Ikaw ba'y isang anak ng Diyos? Yan lang itatanong Mas mahalaga yun kaysa sa tanong na mayaman ba kayo? Ang mahalaga, nakakatulog ka ba ng mahimbing? Marami ba kayong pera? Marami ba kayong properties? Ang mahalagang tanong, wala ka bang itinatago? Parang sobrang tahimik nyo. Dahil may mga taong mayaman ang bulsa, pero napakahirap at dukha ang budhi. Di bali ng nakakaluwag-luwag o sakto lang. Basta meron kang integridad. Sa panahon ngayon, napakainit ng politika. Parang araw-araw na lang maraming bago, nakakadismaya mga balita patungkol sa korupsyon, sa gobyerno. Pero alam mo, hindi dapat ito ang maging basehan natin ng ating galak. Uulitin ko, hindi nakadepende sa politiko ang buhay mo. Nakadepende ito sa kilos ng Diyos sa iyo. Kaya mag-away-away man sila, ano walang gawin nila dyan sa gobyerno, mahalaga ikaw, hindi nawawala ang sarili mo. Hindi ka nagsasakripisyo ng mga bagay na nakakaapekto sa iyong integridad. Because, remember this, tingnan nyo maigi ito sa screen. Every time you betray your values to gain something great, you lose something greater, which is yourself. Ulit. Basa. 1, 2, 3, go. Ang tanong, is it worth it? Worth it ba na binitray mo ang prinsipyo mo? Binitray mo ang prinsipyo ng Diyos in order for you to gain something great? Paano yun? Mas malaki pala ang nawala. Yun ay ang integridad mo. Kapag ang isang tao nagsinungaling, nag-imbento ng kwento, kailangan niya laging tandaan ang kanyang sinasabi. Ang hirap nun. Paano kung nakalimutan mo ang isang detalye?
At kailangan niya itong takpan uli ng another kasinungalingan. At gagawa uli siya ng panibagong kasinungalingan. Hanggang sa nagpatong-patong na ang kwento. Nagbuhol-buhol na ang istorya. Pero yung nagsasabi ng katotohanan, kahit bali-baligtarin mo, hindi niya kailangang tandaan. Kasi natural lumalabas sa kanya. Dahil ang katotohanan ay hindi minememorize. Ang katotohanan lumalabas ng kusa. May kausap pa ba ako dito? Baka kayo na-rapture na ha. Ang kasinungalingan daw po'y parang utang. Habang tumatagal, hindi ka nakakabayad, lumalaki ang interest. Paano ka makakabayad? Pag nagsabi ka lang ng totoo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, aminin mo na kasi. Sabi ng Bible, Mark 8:36, what will you gain if you own the whole world but destroy yourself? Sige. O sige, ikaw na ang may-ari ng ilang milyon o bilyong piso sa mundong ito. Ano sabi doon? May-ari ka nga na yan. Nasira naman ang iyong kredibilidad. Nasira ang integridad. Even the biblical principles, nasira din. Anong gain mo doon? Sabi ng Bible. Nung nasa bahay po ni Potiphar si Joseph, may pagkakataon po siyang mag-commit ng kasalanan. Wala namang CCTV. Sila lang nung asawa ni Potiphar. Walang witness, walang makakaalam. Pero anong ginawa ni Joseph? Tumanggi siya sa anumang tukso para isacrifice ang kanyang principles. Bakit? Dahil ang integrity ay hindi tungkol lamang sa mga nakatingin. Kasi habang naririto tayo, maraming nakatingin sa atin, pwede nating ipakita ang tama at ayos ng buhay natin. Pero nakakalimutan mo kapag mag-isa ka na lamang, akala mo walang nakatingin, meron pa rin ang Diyos. Kaya sa tuwing mayroon tayong maling desisyon na akala natin walang nakakakita, merong isang Diyos na nakakakita at darating ang time i-expose niya ito. Dahil anong sabi ng Bible? Walang lihim na hindi nabubunyag. Ano nangyari kay Joseph? Dahil nanindigan siya, nawala siya sa posisyon. Nawala ang kalayaan. Nakulong. Pero hindi niya nawala ang kanyang karakter. At sa huli, yung karakter na meron siya, ang nag-promote sa kanya papunta sa palasyo. Come on, palakpakan natin ang Lord. Yung karakter ng Diyos na kay Joseph, ang nagdala sa kanya mula sa prison papunta sa palace. Hindi yung galing niya, hindi yung talino niya, anointing niya, no. Ang nagdala sa kanya doon is the character of God. Kaya gusto kong sabihin sa'yo, hayaan mong dumaan ka sa proseso. Kung may kailangang ayusin, nagsisimula ito sa pag-amin. Hindi mo pwedeng ayusin ang isang bagay na itinatago mo. Pero huwag kang matakot kasi pag ito'y sinabi mo sa Panginoon, ipinagtapat mo sa Panginoon, bilang tatay, umaming ka sa Diyos. Aalisin ka ng Diyos mula sa prison. Ipopromote ka niya. At dadalhin ka sa palasyo. Integrity is about spiritual alignment. Kapag mali po ang alignment ng gulong, mga tatay, ano nangyayari kapag ang gulong ay mali ang alignment? Umaandar pa rin o hindi? Umaandar pa rin. Pero, unti-unting napupudpod, lumalabas ang ply, nasisira ang gulong, pero umaandar. Ganon din po ang buhay natin. Maaaring umaandar yan, may trabaho ka, may negosyo ka, may ministry ka, may pamilya ka,
Pero kung hindi ka naka-align sa Diyos, unti-unting nasisira yan sa loob. Maaaring ngayon ayos pa ang gulong, pero huwag kang magbabaka sakali. Kapag ubos na ang ply niyan, ubos na ang goma niya, nakalabas na yung mga ply, yan ang indicator na kailangan mo ng palitan ng gulong mo at i-align mo. Pero kapag sabi mo, hindi, okay pa ito, may itakbo ko pa ito, alam mo ang pwede mangyari? Pwede ma-aksidente ka sa daan. Pwedeng sumabog ang gulong. Ganon din ang buhay na walang alignment sa Diyos. Pwede itong sumabog kailanman. Para tayong ticking time bomb na anytime pwede kang mag-explode because you are not spiritually aligned. Success without integrity is like driving a luxury car with a broken steering wheel. Impressive on the outside, but dangerous on the inside. It's just a matter of time. Ang buhay natin ay parang gulong. Bumabalik lang ito. Kung anong itinanim mo, aanihin mo. Ang buhay ay may kanyang cycle. Ito'y bumabalik lamang. What you give, someday you will receive. Kaya anong dapat nating pagtuunan ng pansin? Ang dali namang maging maayos kapag may nasa church. Magmukhang espiritual, tumataas ang kamay, lumuluha sa Panginoon pag nasa loob ng church. Ang dali nun eh. Pero ang totoong pagsubok ng atin pong integridad ay kapag wala nang nakakakita. Hindi yung kung anong tingin sa'yo ng tao. Tayo, marami tayong opinion ngayon, lalo sa social media. We can judge a person. Kasi yun ang kita natin. Pero ang integrity, hindi ito nakikita sa TV. Hindi rin ito nakikita sa Facebook. Ang integrity ay ang nakakaalam lamang talaga ay ang Diyos. Sino ka kapag ikaw na lang? That is integrity. Kaya mga tatay, if you live a life of integrity, makikita naman yan. May bunga yan. Which leads us to number 3. A father's private life becomes his children's public legacy. Kapag may lihim na bisyo, lihim na relasyon ang tatay, may lihim na kasalanan, ang iniisip ng tatay, itatago ko ito habang buhay. Hindi. Ang kasalanan po para yung apoy. Hindi yan nananatili sa iisang kwarto. Hahanap ito lagi ng kanyang kakalatan hanggang sa matupok ang buong tahanan. What a father hides today, a family may suffer tomorrow. May kausap pa ba ako dito? Sabi mo sa katabi mo, ayos ka pa ba? Happy Father's Day. This is the reality. Kung anong tinatago mo ngayon, pwedeng mag-suffer ang pamilya mo bukas, hindi natin alam. Bakit daw yan, Pastor? Sabi ng Numbers chapter 32, verse 23, be sure your sin will catch up with you. Ano daw yun? Ang iyo daw mga pagkakasala at mga nililihim at tinatago, darating ang panahon, aabutan ka din. Ngayon, natatakasan mo, nakakatago ka pa. Pero pag ang apoy ay malaki na, hindi mo na kayang taguan. Laging lalabas at babalik sa'yo. Kaya bilang ama, yung integridad mo ngayon, iinumin yan ng mga anak mo bukas. Yung dinidisiplina mo sila ngayon, aanihin nila yan bukas. Ang panalangin mo ngayon, sasandalan niya ng mga anak mo bukas. At ganun din yung kabaligtaran yan. Kung ano ang ginagawa mo, yun ang mangyayari sa pamilya mo. Kapag malinis ang balon, ang tubig ba'y malinis o hindi? Malinis. Kapag marumi ang balon, ang tubig ay
Mga ama, tayo yung balon. Ang pamilya mo ang umiinom. Kaya nalason, malinis naman ang tubig ay yung lalagyan na amoebiasis. Bakit? Ay marumi yung lalagyan. Galing sa pinakasariwang tubig ang kanyang kinuhanan, pero pag inom, di niya napansin yung kanya palang lalagyan, nabubulok. Nagkasakit pa rin. The happiest father, gusto mong maging masayang ama? Ito, the happiest father is not the one admired by the crowd, but the one honored by his children. Do you agree? Pwede niyo ako ngayong hangaan kasi pogi. Lagi nang isiningit ni pastor. Pwede naman Pwede niyo akong purihin dito. Pero at the end of the day, you are not my legacy. My children. Ano ang tingin sa akin ng aking mga anak? Kahit hanga sa akin ng maraming tao, let's say, for God's glory. Pero kinamumuhian naman ako ng mga anak ko, hindi ako masaya. Can you relate to that? Hanga sa iyo mga kabarangay mo, hanga sa iyo mga co-teachers mo, hanga sa iyo ang mga kaklase mo, hanga sa iyo ang mga nasa paligid mo, pero ang sarili mong pamilya hindi ka pa rin masaya. Ang daming ama na sikat sa labas, pero hindi siya kilala sa loob ng bahay. Kilalang kilala sa TV, pero hindi kilala sa loob ng bahay ng kanyang pamilya. Stranger sa loob ng bahay. Maraming nai-impress sa labas, pero hindi ma-inspire ang pamilya. Buti na lang walang ganon sa JA1. Amen? Batiin mo uli ang tatay na katabi mo. Buti na lang hindi ka ganon. Proud ka ba sa tatay mo? The applause of strangers can never replace the respect of your children. At the end of the day, nire-respeto ka ba talaga ng mga anak mo? At hindi mo makukuha yun sa sigaw. Hindi mo makukuha yun sa pagiging isang matigas na ama. Hindi. May isang ama, sobrang hirap ng kanyang buhay. Wala po siyang malaking negosyo, walang maraming ari-arian. At nung nawala yung ama, may iniwan siyang isang lumang relo. Yun lamang ang naiwan niya, lumang relo. Iniisip ng anak, ito lang ba naiwan ng tatay ko? Nung nasa libing na, nagulat siya, ang daming dumating na tao. At nilapitan siya ng mga tao sa paligid. Ang sabi niya, ang tatay mo tumulong sa akin nung walang-wala ako. Kaya narito ako ngayon, tutulungan ko din kayo. Ang tatay mo yung nagbalik ng pera na hindi kanya at wala namang nakakapansin, pero ibinalik niya ng buong buo. Kaya narito ako ngayon. Yung isa naman, ang tatay mo ang nagsabi ng totoo kahit siya na ang mapahamak. At doon, naintindihan ng anak. Ang tunay na pamana pala ng kanyang ama ay hindi kayamanan ng pisikal o material, kundi kayamanan ng puso. Mga ama, kaya nating ibigay ang mundo. Kaya nating ibigay ang pinakamagagandang gamit sa ating mga anak. Kaya natin. Magtrabaho tayo, may pabor ang Diyos, tumutulong ang Diyos. Pero, the greatest inheritance is not what a father leaves to his children, but what he lives in his children. Hindi yung iniiwan mong material, kundi yung kung anong iniiwan mong tatatak sa puso ng anak mo. Yun ang pinakamalaking pamana mo sa kanya. Anong gusto mong ipamana sa anak mo? Basta ako'y may naiuwing pera, okay na ako bilang ama? Abay, hindi.
Mahalaga kang mag-provide. Pero, iba pa rin ang pagiging present mo sa Kanya. Because presence is always greater than presence. Ano daw? Ang presence ng Ama ay mas mahalaga kaysa sa presents o mga regalo na Kanyang kayang ibigay. Kaya nga pag nagka-counseling ako ng aking mga ikakasal, lagi kong sinasabi, kung kayo din lang ay maghihiwalay after ng kasal, huwag nyo nang ituloy. Kasi ang inyong pamilya ay nakadesign to be together. Because presence is better than the present. Tama ba mga anak? Ay hindi pala kayo naniniwala. Tama po ba yon? Many fathers know their children's shoe size, but not their heart size. Kabisado mo naman eh. Kaso hindi mo naman kilala talaga kung ano alam mo lang ang size ng sapatos, pero hindi mo rin alam kung ano ang gusto niyang sapatos. Bakit? Because you are not always present. Alam nila ang tuition mo, alam nila kung magkano babayaran, pero alam din ba ng ama kapag ang anak niya ay naaapi? Alam din ba ng ama kapag nalulungkot at may pinagdadaanan ng anak niya? Alam din ba ng ama kapag nawawala ng direksyon ng kanyang anak? Kaya nga maging example natin ng Panginoon, ang ating amang sumasalangit. Kasi lagi niyang alam kung umiiyak ka na, alam niya kapag nalulungkot ka na, alam niya kapag nawawala na tayo ng direksyon. Kaya naman ang ating Ama laging tinatawag tayo at sinasabi, anak, halika dito. Umayos ka, ayusin natin ang buhay na ito. Kasi aware lagi ang ating Amang sumasalangit sa ating pangangailangan. Kaya kapag ikaw ay isang anak at tinanong ka, ano ang paborito mong memory kasama ang tatay mo? Ano kayang isasagot niya? Ay, nung kami nag-outing, natapon ko po ang pagkain. At dahil po doon, hindi na po ako pinaligo. Nagyakag na pong umuwi. Ay, ano yun? Anong paborito mong memory ng iyong ama? Yung binayaran niya po ang tuition ko. Yun lang yun? Mas maganda hong marinig sa anak. Ang paborito kong memory namin, yung kami nag-usap. Tinanong niya po kung ano at sino ang crush ko. At sinabi niya, anak, crush lang yan. Huwag hindi ka pa mag-aasawa. Nung ako'y ipinag-pray niya po, pastor, naipag-pray ba natin ang ating mga anak? Nung pinaramdam po ng aking ama, na kahit wala po kaming handa nung birthday ko, ang mahalaga, magkakasama kami at nagmamahalan kami. Yun ang paborito kong moments with my father. Kaya alam niyo po, grabe ang saya nung ama nung marinig niya yun. Pag nakikita niyong lumalaking, matatalino, pero matitino, napagmahal at naglilingkod sa Diyos ang anak. Which leads us to 4. The last point. Joy is not the reward, but the byproduct of integrity. Ano yung byproduct, pastor? Byproduct, ibig sabihin, hindi pa ito yung tuwirang produkto. Kumbaga, ang puno, ang kanyang product ay kahoy. Ano ang byproduct ng puno? Yung kasunod, papel. Ang tubo, o ang sugarcane, ang product nito ay matamis na katas. Pero ang byproduct nito ay ano? Asukal. Ang joy, hindi po ito direktang produkto ng integrity. Kasi marami po ang may integriting lumuluha. Umiiyak. Kasi nanindigan. Pero, sabi ng Psalm 119 verse 165, there is lasting peace for those who love your teachings. Nothing can make those people stumble. Hindi daw po pwedeng matisod ang mga taong nagmamahal sa kanyang salita. At anong sabi nung ating pong binasa kanina? Psalm 119 verse 1?
You're only truly happy when you walk in total integrity. Pero may kasunod, walking in the light of God's Word. Namumuhay ka ng mayroong integridad at kasabay nito, hawak kamay sila ang namumuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Hindi po aksidente na magkasama yan sa isang verse. Pati yung binasa natin kanina, the lasting peace. Dahil ang integrity, nagbubunga ito ng peace, kaya ka nakakatulog. At dahil ikaw ay nakakatulog ng ayos, ang bunga nito, kagalakan. Noong si Billy Graham, tinanong siya tungkol sa kanyang pinakadakilang achievement na masasabi niya sa buhay niya. At magsasabi na, ito yung pinaka-joy mo. Ano yun, Pastor Billy Graham? Hindi niya po binanggit yung malalaking krusada o yung nakausap niya ang mga presidente ng iba-ibang bansa. Hindi po yun. Ang pinakamahalagang bagay daw sa kanya ay yung nanatiling malapit sa Diyos ang kanyang pamilya. Bakit? Dahil alam niyang walang saysay ang matagumpay na buhay sa harap ng mundo kung mabibigo naman sa loob ng sariling tahanan. Meron po siyang 5 anak. Billy Graham maybe is one of the most influential Christian figures in all of history. At alam nyo, ito ang kanyang mga apo ngayon. Lahat lingkod ng Diyos. Apo. 19 na apo. 5 anak, 19 na apo, 44 na apo sa tuhod, at may 9 na ring apo sa talampakan. Ang kanya pong lahi, mula kay Billy Graham hanggang sa ika-4 na salin lahi, ay composed of 77 people. Wala na po si Billy Graham, pero ang kanyang pagiging ama ay ramdam hanggang sa ika-4 na salin lahi. Bakit? Lahat sila ay inilapit niya sa Diyos. Kaya ikaw bilang ama, hindi ikaw ang hihilahin papunta sa Diyos. Ikaw dapat ang nangunguna para maglapit ng iyong pamilya papunta sa Diyos. Hindi ikaw yung hilahin. Ay, gising na. Magja-church na tayo. Ayoko, kayo na lang mga bata. Kayo na lang sa langit, dito ako sa impyerno. Ganun ang iyong... Buti na lang walang ganun sa JA1. Amen? Wala na si Billy Graham, pero darating po ang panahon, tayo po bilang mga ama, mawawala din sa mundo. Babalik din tayo sa ating Creator. At sa sandali na tayo aalis na sa mundong ito, ano kaya ang sasabihin sa iyo ng iyong mga anak? Ang aking ama nung nabubuhay pa, ang galing niyan sa motor. Mas mahal niya ng motor kaysa sa amin. Ay, ang galing niyan sa sasakyan. Pag nadumihan ko yung sasakyan, nagasgasan ng konti, nakakalimutan na ako bilang anak. Pero yung sasakyan, mahal na mahal. Yun bang gusto mong maisip ng anak mo? Lagi kaming may pagkain dahil si daddy masipag. Si daddy ay malaki ang sweldo. Anointed sa negosyo. May maganda naman yun. Pero hindi ba mas magandang marinig mo sa iyong mga anak habang nasa eulogy at pagbibigay pugay sa isang taong namayapa na? Anong gusto mong marinig? Ang aking ama ay nagturo sa amin kung paano maging tapat. Nakita namin siyang lumuhod at manalangin. Hindi lang nagturong manalangin, nakita namin siya mismong manalangin. Nakita namin siyang humihingi ng tawad kahit na mali, lalo na pag mali siya. Nakita namin siyang mahalin niya ng totoo ang Diyos. Noong pong isang lalaki, tinanong matapos mamatay ang kanyang ama, ang tanong, anong pinakamahalagang inheritance ng iyong ama na iniwan sa inyo? Wala po siyang binanggit na lupa, bahay, sasakyan, wala. Ang sinabi niya lang, kapag may pagkakataon akong magsinungaling para lang yumaman,
naaalala ko ang tatay ko at pinipili ko ng maging tapat. That is the legacy. Yung hindi ka na nagtuturo, nasa kabilang buhay na. Pero yung iyong mga anak, matuwid pa rin, maayos pa rin. Bakit? Ayun ang legacy mo. Yung itinama mo sila, ang daan nila papunta sa Diyos. Yun yung tunay na pamana. Wala na yung ama, wala na yung nagturo, pero buhay na buhay pa rin ang kanyang espiritu. Yun yung spirit of integrity. Hindi perpekto ang gusto ng Diyos sa isang ama, hindi yung pinakamayaman, no? Ang gusto niya, ikaw ay maging ilaw. Ikaw ay gumabay sa iyong anak upang pag wala ka na, tuloy-tuloy pa rin sila sa paglakad sa tamang daan na inilatag mo sa kanila. Pastor, kaya nga pinag-church ko yung mga anak ko at yung asawa ko para turuan mo dahil ikaw ang pastor. Ay anong mangyayari ngayon? Ay di si pastor ang iginagalang. Si pastor ang sinusunod. Tapos sasabihin mo, ba't ba lagi si pastor ang magaling? Si pastor ang nariringgan namin ng turo. Sabi mo, si pastor ang magtuturo sa amin. Si pastor ang magpapakita sa amin ng tamang daan. Kaya kay pastor kami sumasaludo. Hindi mo ibibigay ang responsibilidad ng pagiging modelo kay pastor. Ikaw ang pastor sa bahay nyo. Ikaw ang magsisilbing pastol ng inyong bahay. Buti sana kung si pastor ay kasama mo lagi sa inyo. Pastor, halika nga at i-model mo sa amin kung paano maging matuwid. Hindi naman ganun eh. May kanya-kanya tayong pamilya. May kanya-kanya tayong buhay. Kayo yung pamilya na meron ka. Ang gusto ng Diyos, pinagkatiwala niya sa iyo yung pamilyang yan. Alagaan mo, ilapit mo sa Kanya. The true value of a father is measured not by what he accumulated on earth, but by what people remember when he is gone. Ang tunay na magiging sukatan ng isang tao ay hindi pagbuhay pa siya. Ang tunay na tagumpay ng isang tao ay masusukat pag wala na siya sa mundo. And how is that? If you reflect Jesus in your life, if you are compassionate to your child, gracious to your children, that is how you will be remembered. And that is your true joy. A truly happy father is a man who is principled, full of integrity, at kailanman hindi bumibigay sa pressure ng sanlibutan. Pwede ba lahat ng tatay ngayon muna tumayo? All fathers who are here. And I will pray for you. Be proud that you are a father. Because in this lifetime, hindi lahat na magkakalooban ng pagkakataong maging ama. Maaring inihahanda mo na ngayon ang future ng mga anak mo. Pinag-aral mo sa magandang eskwelahan, tumalino, nakatapos, pati yung mga lupa, ikaw na rin ang bumibili para sa kanila. Pinaghahanda mo talaga. And that's not bad. That's good. But you know what's better? Kapag inihahanda mo ang pamilya mo, hindi para sa mundong ito, kundi para sa pangwalang hanggan nila. Kaya bilang ama, saludo ako sa inyo, mga fathers, na naririto. I can see plenty of you here, and I am so happy when I see fathers inside the church, listening to the word. Ang prayer ko lang sa inyo po ngayon, and ang challenge ko sa inyo, sa ating lahat, don't just be inside the church. Bring the church in your home. Don't just accept Jesus. Give Jesus to others.
Not by your words, but by your actions. Mga anak, ang mga father natin hindi po perfecto. Wala sa kanilang perfect. Pero gusto kong malaman nyo, they are always joyful in their hearts when they see their children so much in love with God. Higit sa lahat, hindi lang sila masaya na matalino ka lang, matagumpay ka lang sa mundo. Mas masaya po ang mga anak natin na nakikita tayong naglilingkod sa Diyos. Because that's what matters. Not the things of this world, but the eternal blessings na pwedeng mabigay lamang ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong oras na ito, kung kayo po, mga father, ay may pinagdadaanan, may kailangang ituwid ang Panginoon sa inyo, ito na yung time. Sa ating salita, nakakasakit tayo, sa ating mga pananalapi, mali ang ating naging desisyon. Nais ko po na kayo ngayong oras na ito, tayo mga fathers, magpakumbaba sa Diyos. This is the day of fathers. And gusto ni Lord, starting today, makita po sa atin kung sino tayo, isang anak ng Diyos na totoong nagmamahal sa Diyos at sa pamilya niya. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon, mga tatay. Minsan ito ang kulang sa atin. Hindi po natin nararamdaman minsan ang paghipo ng Diyos. Not like the women because they are emotional. Minsan tayo hirap. Pero at this time, the Lord is going to give you a sensitivity in the spirit na kapag ikaw ay totoong dumulog sa Kanya, maglilinis siya sa iyo, may aayusin siya sa iyo. Puso mo, itutuwid niya. Aalisin niya ang mga bagay na hindi kaloob niya sa buhay mo. You just humble down. Lord, nakikita niyo po ang mga tatay na naririto. I declare, marami po silang mga pinagdaraanan, struggles, physically, financially, emotionally, and even spiritually. My prayer, Lord, bawat tatay na naririto ngayon, even those who are in the online, lukuban ninyo ng inyong kapangyarihan. Ibuhos po ninyo ang inyong pag-ibig sa kanila so that this love will overflow towards their wives and towards their children. Lord, punuin nyo ngayon sila ng pag-ibig. Kung sila hindi nakaranas ng tunay na pag-ibig sa kanilang mga sariling ama, ngayong oras na ito, padaluyin ninyo ang pag-ibig na galing sa langit. May binubuhos po ang Diyos ngayon. Hindi ko kailangang isigaw. Hindi ko kailangang i-declare ng paulit-ulit. Pero mararamdaman mo ito ngayon, na may bumababa sa iyong puso na pag-ibig galing sa Diyos. Na may halong pagtutuwid. May halong pagtatama, pagtatapyas. And right now, the Father's touch is flowing unto your life. Yes, Lord. Thank you for touching the hearts of our fathers today. Tandalangin ko, pahabain ang kanilang buhay na puno ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. The material things are just secondary in this life. Ang prayer ko, Panginoon, lahat ng kanilang naging sakripisyo para sa kanilang pamilya, pagpapagal, I declare that today, you will compensate them. Iko-compensate sila ngayon, Panginoon, ng kalangitan. And Lord, right now, the favor of God, the promotion of God, the protection of God,
The presence of God is flowing upon each and every fathers today. Kung paano silang nagpakumbaba at totoong lumapit sa iyo ngayong oras na ito. Promotion is on the way. Breakthrough is on the way. Answered prayers are on the way. Woo! Thank you, Lord. Bukas ang kalangitan palagi sa iyo, Tatay. At dahil ikaw ay isang ama na nasa Diyos, ituro mo at ipakita mo sa iyong pamilya kung paano ang isang tunay na ama. Mga anak at mga ina, pwede ba ninyong yakapin ang inyong ama ngayon? As I pray for the whole family. Pwede bang pasalamatan mo yan? Kahit medyo mainitin ang ulo niya. Kahit medyo i-appreciate mo ang mga magagandang ginagawa niya at sacrifices for you. Yung pagtatrabaho niya, yan yung kanyang act of love. Yan yung kanyang act of love sa pamilya. Minsan hindi siya vocal, hindi siya masalita, pero lahat ng kanyang sakripisyo, at this time, pwede ba iparamdam mo na na-appreciate mo? We appreciate you, fathers, and we love you. Your family loves you. That's why you have to also love, care, and bless your family. Manatili po kayong magkakasama, nakayakap sa inyong ama. And let me pray. Panginoon, tinataas ko sa iyo ang mga pamilyang ito. Kasama man nila ang kanilang mga anak o hindi. Sama man nila, Panginoon, ang kanilang mga magulang o hindi. My prayer, God, is that you always bind them with your love. Mananatili po silang nagmamahalan, Panginoon. Lord, they may not be the richest dad. They may not be the most perfect, the most ideal dad that this world could see. But one thing is for sure. This father that we have in our family is the best dad for us. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay at ang kanilang buong sambahayan. Let this touch with one another. Touch the hearts of the Father also. Panginoon, pagpalain niyo po ang negosyo, trabaho, at anumang pinagkakakitaan ng mga tatay na naririto. And I pray, God, na hindi po sila magwawatak-watak bilang pamilya. They may be together physically, but sometimes many families are already separated emotionally. I am declaring that they will always attach to one another, strengthen one another. Habang sila'y nakatanim at nakakonekta sa iyo, Panginoon, bilang aming puno, mananatili po silang malusog, mananatili silang full of nutrients, full of energy, mananatili silang full of provision and full of blessings. Pagpalain niyo po ang mga pamilyang naririto, O Lord. And I declare, walang anumang gawa ng kaaway ang pwedeng makasingit sa kanilang pamilya. Walang mga mag-asawahan na maghihiwalay. Walang mga awayan ng ama sa anak na mangyayari, Panginoon. I declare, they will always have this protection in their lives. The hedge of protection that covers them and will not affect them by any works and plans of the devil. I declare this upon them now. Bukas po ang kalangitan sa mga tatay na naririto. And Lord, our Father in heaven, we thank you for you are our Father. Salamat, O Diyos, kayo po ang tunay na dakilang Ama sa lahat. Kaya muli, I entrust to you, Lord, these people, these men and women of God. Salamat, Panginoon. Today is the day of our victory. To you all the glory and honor, praises and adoration. Hayaan niyo po, nang mula ngayong araw na ito, this family will be happy, joyful, and always acceptant, tolerant, and loving towards one another. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Yakapin niyo po yung inyong tatay na nakasama niyo ngayon. Tell them how much you love them, how much you care for them, because they are a blessing to us. Happy Father's Day, and God bless you all.